Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Tila hindi na lamang Pilipinas ang natatakot ngayon sa naging pahayag noon ni Donald Trump sa kanyang pangangampanya na kung saan sa unang araw umano ng kanyang pagpasok sa kanyang opisina bilang pinakabagong Pangulo ng Estados Unidos ay magsasagawa siya ng mass deportation. Mahigit sa isang linggo bago ang eleksyon sa Amerika, pinangako ni Donald Trump na sa unang araw pa lamang ng kanyang pamumuno bilang Pangulo ng Estados Unidos ay maglulunsad siya ng isang mass deportation na ayon pa sa kanya. Ito umano ang magiging pinakamalaking deportation o pagpapauwi sa mga illegal na migrante sa kanilang bansa sa kasaysayan ng Amerika. Sa kasalukuyan ay may nasa 11 milyong mga undocumented immigrants ang naninirahan sa Amerika, kung saan 3% ito ng kabuuang populasyon ng naturang bansa. 80% sa mga undocumented immigrants na ito ay naninirahan na sa Estados Unidos sa loob na ng isang dekada o mahigit pa. On day one, I will launch the largest deportation program. It's going to be the largest deportation of criminals. We're going to get them out of here fast. America is for Americans and Americans only. Sa ngayon, pati ang mga Chinese sa Estados Unidos ay nag-aalsa balutan na din at tumatakas upang makauwi na sila sa kanilang bansa. Ang unang tatargetin umano ng US na pauwiin nila ay ang mga sundalong Chinese na naninirahan ng illegal sa kanilang bansa, lalo na umano yung mga Chinese military personnel na basta na lamang pumasok ng Amerika at hindi na umalis sa bansa. Subalit ang China ay hindi masyadong tumatanggap ng mga refugees o yung mga Chinese na na-deport at pinauwi kahit pa mismong mga kalahi nila. Ang plano ng Amerika ay dalhin ang mga ito sa ibang mga bansa gaya ng Guatemala. Ayon kay Trump, in the last year alone, over 70,000 illegal aliens from China have crossed our border. You know about that. Many of them military-aged men, 70,000 in a year. 70,000, that's getting to be Army territory. Ang vlogger na ito ay pinaniniwala ang isang undocumented immigrants mula sa China at ngayon na nakauwi na siya sa kanyang bansa. Binibigyan naman niya ng babala ang marami pa niyang mga kababayan na katulad niyang wala ding legal na dokumento sa Amerika na hanggat maaari ay umuwi na lang sa lalong madaling panahon. Ayon sa mga lumabas na ulat, noong Mayo nitong taon, maraming mga Chinese nationals ang nagtungo sa Amerika ng illegal at sa loob lamang ng 15 buwan, nasa 50,000 Chinese na ang nakarating at naninirahan sa Amerika nang walang kaukulang permiso at papeles. Sa ngayon, maaaring nasa humigit kumulang 100,000 na umano ang mga undocumented Chinese nationals ang nasa loob ng US na karamihan sa kanila ay mga matatanda. Subalit ang mga tao umano na ito ayon sa mga eksperto ay mga properly trained at mahirap mahuli. Karamihan pa sa mga ito ay pinaghandaan ang pagpunta nila sa Amerika. May bitbit silang pera na kanilang magagamit sa unang ilang buwan nila sa bansa, tsaka sila nagdadami ng sente at maayos upang hindi mahalatang mga walang dokumento. Kung ang marami sa mga Chinese nationals na ito ay ang tanging hangad ay makapagtrabaho sa Amerika, ang ilan naman ay mga sundalo, babae man o lalaki na ipinadala umano talaga ng China upang manmanan ang Estados Unidos. Ang mga espiya na ito ay kadalasang gumagamit ng mga students visa para sila ay makapasok sa bansa. Ang misyon ng mga ito ay nakawin ng mga advanced at latest weapon technology program ng Amerika at maipadala ito sa China. Hindi na lamang banta ang mga ito sa Immigration Department ng Amerika, kundi malaking banta din ito sa seguridad ng buong bansa. Noong nakaraang buwan, 3 Chinese nationals ang nahuling nag-trespass sa isang military base. Noong nakaraang linggo lamang, sinimulan na naman ang pagde-deport ng mga illegal Chinese nationals pauwi sa kanilang bansa, subalit sa kasalukuyan, ang bilang ng kanilang na-deport ay wala pa sa kalingkingan ng kanilang plano. Ayon sa American Immigration Council, ang mass deportation umano na ito ay magre-resulta sa pagkawala ng maraming bilang ng mga nagtatrabaho sa constructions, hospitality at agriculture at magpapababa sa GDP ng Amerika ng hanggang $1.7 trillion sa administrasyon ni Joe Biden. Maraming mga nakapasok na banyaga sa Amerika sa pamamagitan ng pagtawid lamang sa mga borders ng illegal. Isa pa ngayon sa mga tanong na naghihintay ng kasagutan ay kung ang China press ba na nasa Amerika ay rehistrado bilang isang foreign agent.
Noong mga nakaraang buwan, lumaganap ang cyber attack sa Amerika na ang kanilang tinatarget ay ang mga telecommunications company sa bansa at ilang araw lamang ang lumipas. Napag-alaman nilang ang mga hackers ay nakalink sa China na umatake na sa ilang mga telecom company sa Amerika. Noong nangangampanya pa lamang si Donald Trump, nilinaw na niya at marami siyang gagawing mga bagong polisiya laban sa CCP. Magsisimula din si Trump ng mga aksyon na wawasak sa alyansa ng Russia at ng China at ang una niyang gagawin ay ang pahintuin ang giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia upang matigil na din ang ginagawang lihim na pagtulong ng China sa Russia. Magiging malaking dagok ito para sa CCP dahil ginagamit niya ang Russia upang mas lumakas pa ang kanilang impluwensya sa buong mundo. Ang pagpapahinto ng giyera sa Russia ay malaking pabor at tiyak na makikinabang ang Ukraine dahil na din umano sa nauubusan na ng sundalo ang Ukraine habang ang Russia ay nakakakuha pa ng mga sundalo mula naman sa North Korea. Noong manalo si Trump bilang Pangulo ng Amerika, hindi nagpaabot ng pagbati si Russian President Vladimir Putin pero lihim umanong nag-uusap ang dalawa matapos nito. Ayon sa kanilang naging pribadong pag-uusap, nagkasundo umano ang dalawang bansa na tapusin na ang giyera sa pagitan nila at ng Ukraine. Ilang araw lamang ang lumipas ay nakapagtatakang pinayagan ng Amerika ang Ukraine na gumamit na ng mga armas mula sa kanila laban sa Russia at ang naging pagganti ni Putin ay hindi na basta-basta dahil gumamit naman sila ng intercontinental ballistic missile laban sa Ukraine na kauna-unahang may gumamit na bansa ng ganitong klaseng armas sa giyera sa kasaysayan ng mundo. Ayon sa napag-usapan ng dalawang lider, magiging epektibo umano ang bago nilang kasunduan sa Enero kung kailan opisyal nang hahalili si Trump bilang bagong Pangulo ng Estados Unidos. Samantala, ang mga napabalita noong mga Chinese mercenaries na nasa Russia ay isa-isa na rin nagsisiuwi. Wala na umanong saysay ang pananatili nila sa Russia kung may nakaplano na palang tatapusin na ang giyera sa susunod na taon. Karamihan sa mga sundalong Chinese na ito na nasa Russia, bukod sa katulong ng pwersa ni Vladimir Putin, ay may misyong mangalap ng mga maaari nilang mapulot na stratehiya sa oras na sila naman ang aatake sa bansang Taiwan. Ang mga sundalong ito ay hindi din nakaposisyon sa mga delikadong lugar at kadalasan ay nakatago lamang. Ang ilan na umuwi sa kanilang bansa ay nakareport na pala sa China na mga patay na. Kaya nahihirapan din ngayon ang mga sundalong ito na makauwi dahil sa mga komplikadong dokumento nila sa Moscow. Ayon sa lumabas na bagong ulat, ang mga sundalo pala na ipinadala ni Kim Jong-un sa Russia ay mga mercenaries na mula sa bansang China. Sila ay mga sundalo na binayaran upang mag-serve sa ibang bansa. Kabilang pa sa isiniwalat ay ang pag-iengganyo umano ng CCP sa Russia na sakupin noon ng bansang Ukraine na ngayon ay mahigpit ng kapanalig ni Vladimir Putin. Isa pa, sinabi din ng North Korea na plano nilang i-reclaim ang Northeast China habang mahina umano ang China. Ang ulat na ito ay ayon mismo sa isang US-based scholar na kanyang ipinost sa kanyang Twitter account. Bago pa man magpadala ng mga sundalo si Kim Jong-un patungong Russia, nagsagawa na ng lihim na pagpupulong sa pangunan niya kasama lamang ang kanyang pamilya at malalapit na kamag-anak. Hindi nito isinapubliko kung ano man ang napag-usapan sa nasabing pagpupulong. Subalit ang pinaka-pinag-usapan na naging laman umano ng kanilang meeting ay ang tungkol sa mga binayarang Chinese soldiers pala ang kanyang ipinadala sa Russia upang kalabanin ang Ukraine at hindi mga North Korean soldiers. Kabilang pa sa mga naging laman ng kanilang pagpupulong ay ang kanilang tuluyan ng pagsira sa ugnayan nila at ng South Korea. Kaya naman nauna na nilang sinira ang mga tulay at kalsada na nag-uugnay sa kanila sa Korean Peninsula. Kasama din sa napag-usapan na kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa North Korea ay hindi makikigulo ang pamilya ni Kim Jong-un at mas pipili na lamang na magtago. Sinabi din ni Kim sa pulong na makakatanggap ang kanilang bansa ng mga bagong armas mula sa Russia habang pera naman at pagkain na makukuha nila sa China kung sakaling magkaroon ng giyera sa kanilang bansa. Pagyayabang din ni Kim Jong-un, nakikita niya umano sa hinaharap na ang Russia ay matatalo, ang China ay tuluyan ng babagsak ang kanilang ekonomiya habang ang kanyang bansa ang susunod na titingalain at tataas pagdating ng panahon.